si malakas at si maganda. Noong unang panahon, walang lupa sa ating daigdig. Ang mayroon lamang ay ang malawak na karagatan at langit. Walang humpay naman na nalalaglag sa daigdig ang isang ibong mandaragit na tila isang lawin. Isang araw, napagod ang ibon sa paglipad, ngunit wala siyang matahan ng lupa. Kaya inagaspas ng ibon ang kanyang pakpak at umihip ang malaunos na hangin sa karagatan. Nayanig ang malawak na karagatan na nagluwal ng daan-daang daluyong na abot langit. Nagpaulan naman ang langit ng mga isla upang mapanatag ang karagatan. Nang pumayapa na ang karagatan, inutusan ng langit ang ibon na manahan sa isang isla at huwag na muli silang gagambalain. Sa panahon ding iyon, ikinasal ang hanging amihan sa hanging habagat. Ang kanilang pagmamahalan ay nagluwal ng isang anak, ang kawayan. Isang araw, nagpapaanod ang kawayan sa isang ilog nang matamaan nito ang paa ng ibong nagpapahinga sa pampang. Sapagkat naniniwala ang ibong walang maaaring manakit sa kanya, tinukha ng ibon ang kawayan hanggang sa mabiyak at mahati ito sa dalawa. Mula sa pagkakahati, iniluwal ang lalaking si malakas at ang babaeng si maganda. Pagkatapos, ipinatawag ng lindol ang lahat ng mga nilalang ng daigdig upang mapagpasyahan kung ano ang magiging kapalaran ng lalaki at babae. Sa huli, nagkasundo ang lahat na mag-isang dibdib sina malakas at maganda. Nagluwal ang kanilang pagmamahalan ng napakaraming supling. Lumipas ang panahon at lumaking batugan ang mga anak ni na malakas at maganda. Sa sobrang katamaran ng mga anak, hinangad ng mag-asawa na palayasin na ang mga ito. Kaya lang, hindi nila alam kung saan maaaring manirahan ang mga anak. Umusad ang panahon at lumaki pang lubos ang bilang ng mga anak hanggang sa nawalan na ng kapayapaan sina malakas at maganda. Sa sobrang inis, kumuha si malakas ng isang patpat at pinaghahampas niya ang lahat ng mga anak. Nasindak ang kanyang mga anak kaya't kumaripas ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Minagtago sa mga silid at sa likod ng mga pader ng kanilang bahay. Minagtago sa may pandayan, ang iba na may nagsikalat sa labas ng bahay, habang ang iba'y pumalaot sa karagatan. Itong mga nagsikalat na supling nila malakas at maganda ay ang ninuno ng iba't ibang lahi ng daigdig. Ang mga nagtago sa silid ng bahay ay ang ninuno ng mga datu ng mga isla. Ang mga nagsitago naman sa likod ng mga pader ay ang ninuno ng mga alipin. At ang mga nagsikalat sa labas ng bahay ay ang ninuno ng malalaya. Ang mga nagsitago sa pandayan ay ang ninuno ng lahing maitim. At ang mga pumalaot ay ang ninuno ng lahing mapuputi.